makapasa ako. Seryoso ba? Oh my God! Ah! Tol, ano? Nakapasa. Thank you. Ikaw din. Congrats. Ito na, Nay! Thank you, Nay! Grabe na ako. Maraming salamat po. Bestie! Tara! Tara! Congratulations, Lilet, ha? Okay. I knew you'd pass the bar exams with flying colors. Hindi ako nagkamaling tumaya sa'yo by giving you a scholarship. Thank you po, Ka Lorena, dahil proud po kayo sa akin. Yes! Proud ako sa'yo. But more than that, marami tiyak ang magkaka-interes sa kwento mo. Kaya this exclusive interview will surely gain high ratings for my show. Thank you. Ready po tayo. 5, 4, 3, 2. Isang espesyal na episode ng Abot Kamay na Katarungan ang hatid namin. Ngayon ay kasama ko ang kauna-unahang little person na nakapasa sa bar exams. At hindi lang yon, isa siya sa top 10 passers. Lilet Matias, anong masasabi mo ngayong isa ka ng bar passer? Una po, gusto ko pong magpasalamat sa inyo, Ka Lorena. Kung hindi po dahil sa scholarship na binigay niyo sa akin, hindi po ako makakapagtapos ng abogasya. Masaya akong nakatulong sa'yo. Pero, kanino mo ba hinahandog ang tagumpay na ito? Hinahandog ko po ang tagumpay na to sa pamilyang pumupko po sa akin nung wala na akong ibang mapuntahan. Kila Chong Emong, kay Chang Lani, at sa bestie kong si Melay. At syempre po sa Tinang Sesko po. Tinang, may ipagtatanggol ko na po kayo. Malilinis ko na po yung pangalan nyo. At ngayong abogado na po ako. Isiguraduhin ko pong hindi na tayo maaapi ulit at wala na pong tatapak sa karapatan natin. At bukod po sa pamilya ko, gusto ko rin pong mag-thank you sa taong nag-inspire sa akin na i-pursue yung pangarap ko. Kay Lady Justice po. Maraming salamat po at tinulungan niyo akong maging matapang at maging palaban. Kahit saan po ako makarating, babaunin ko po yun. Habang buhay ko pong tatandaan yung mga tinuro niyo. Lagi po kayong nasa puso at isipan ko. Kasama ko ang kauna-unahang little person na nakapasa sa bar exams. At hindi lang yon, Trixie, nakapila pa dun sa CR. Grabe, kakalapag pa lang natin sa Manila.
Nangungulit na ng meeting sa mga advertisers sa anak mong influencer. And itong si Wesley wants to do an interview sa pagbabalik ng beauty queen, philanthropist, Patricia Valdez-Engaro. Talagang miss na ako ng Pinas. I was just about to get used to working remotely from Greece. Yung potential celebrity status na pala ni Trixie makakapabalik sa atin. A 4 to 5 year hiatus in Greece is enough. At sayang naman yung opportunity for Trixie. And she needs her celebrity mother to guide her. She needs us. Yun lang yung rason ko bakit tayo bumalik dito. Wala nang iba pa. Siguro sapat na yung ilang taon para mapagpatuloy natin yung buhay natin dito nang walang iba pang namamagitan sa pamilya natin. Look, you don't have to remind me. It's been 5 years. 5 years mo na pinapaalala sa akin that I constantly have to be proving myself to my family. Enough, okay? It's been 5 years. Can't we just move on? Nag-aaway na naman ba kayo? No, we were just discussing something. Are you ready to leave? Tara na, let's go. Oh, look. There are a lot of advertisers who want a meeting with you. Come on. I'm Attorney Lilette Matias, your new lawyer. Attorney na ang bebe ko. Ang bangka ng datingan mo. Bagay na bagay sa'yo, anak. I'm sure hindi niyo pa nakikilala ang aking anak na si Era. She just came home from the States and finished her Juris Doctor degree. Bigating lawyer din po pala kayo, gaya ng mama niyo. Lilette na lang po itawag niyo sa akin. Subukan mo lang, Ramir, makipagkita dyan sa Lilet na yan. And that's it! Wala ka ng pamilyang babalikan pa! Hoy, kutong lupa! Para kang mansyang makakapit. Kahit anong gawin ko, hindi ka maalis-alis sa isip ng asawa ko. Sa'yo